mga kapatid, nandito na naman po si Malu de los Santos para po magbigay tayo ng reaction about po kay Ate Nida at Aling Enseng. Ano? Alam niyo po mga kapatid, kung naiisip niyo ang naiisip ko, na si Ate Nida, napakalayo po talaga ng ugali kay Enseng. Ano? Si Ate Nida, pag tinatanong ni Kuya, ni Daddy Frankie or ni Aling Rochelle vlog, di ba? Na, Ate Nida, may pera ka pa, mayroon pa po yung binigay nyo. Di ba? At ito pa, pag binibigyan si Ate Nida ng pera ni Daddy Frankie, tama na to. Kasya na to. Marami ka pa naman, Ate Nida, pera sa amin na ipinatago, na iniwan. Alam nyo po, doon ako humahanga kay Ate Nida. Daddy Frankie, gamitin nyo na, ibili nyo na ng mga materialis or tiles or sa pambahay. Di ba? At nakakatuwa nga yung ugali ni Ate Nida na pwede naman siyang bumili ng washing machine na hindi niya na ipaalam kay Daddy Frankie pero ipinapaalam niya pa. Di ba po? Pero po, kay Enseng, nako po, mabilis pa yun sa alas 4. Pag tinanong kung may pera pa o bigyan kita ng pera, kukunin agad yun. Diba? Kaya ang layo-layo po ng ugali ni Ate Nida kay Enseng. Diba po? Mga kapatid, ano sa palagay niyo po? Totoo ba yung sinasabi ko na talagang ang layo ng ugali ni Ate Nida kay Aling Enseng? Dahil si Enseng, lahat hingi kay Daddy Frankie. Usapin na lang dito sa pabahay ni Kuya Oliver. Napaka-demanding niya. At naging sinungaling pa para lang masunod yung gusto niya na itabi talaga sa bahay niya. Kaya nakakalungkot po mga kapatid yung usapin po na ipinatigil ni Kuya JJ po yung bahay ni Kuya Oliver dahil po hindi talaga nasunod po yung pinag-usapan. Napakalinaw po ng usapin, di ba? Na sa gitna kaya po pinatanggal yung bamboo or kawayan doon po sa gitna dahil doon po ititirik yung bahay ni Oliver. Pero kung bakit po talaga nasunod si Enseng, di ba? Kaya alam niyo po mga kapatid, para sa akin, sabi niya nga, pag nagparty-party, ay di yung party ko nasaan yung lupa na tinitirika ng bahay ni Oliver, iyon na po ang kay Oliver, di ba? At yung kapalit noon, yung bahay, yung lupa ni Oliver, iyon na lang po, di ba po? Napakalayo talaga po ang ugali ni Ate Nida sa ugali ni Enseng. Dahil si Ate Nida, puro kung maaari, na nahihiya po talaga siya kay Daddy Frankie na nagkaroon sila ng gaganda-gandang bahay na wala naman po daw silang pera, kaya gano'n na lang po siya nahihiya. 'Di ba? Kahit mayroon pong kaunting saltik si Ate Nida, at least po, alam niya po kung saan po siya lulugar. Minsan din, hindi natin alam, maiwasan po talaga na dahil alam naman natin po na si Ate Nida may pinagdadaanan po ng depression, hindi po natin yun mawawala. Lalo na po kung hindi siya nakakainom ng gamot. Talagang medyo nagiging agresibo si Ate Nida. Pero po, pagdating po sa pera, sa kung ano, si Ate Nida po tumatanggi. Na gusto niyang palagyan ng magandang kortina, siya na po, wag na po. Lahat kung maaari, wag na po. Si Daddy Frankie lang po yung makulit na talagang ganito Ate Nida, pagandahin natin ang bahay natin. At ito naman si Enseng, sasabihin niya, ano, ito ay paririnig po ako sa inyo. Dahil talaga ay, talagang, itong si Enseng, mayroon talagang, hindi talaga magandang pag-uugali.
Ano po? JJ, halika. Mm. Yan. Tinawag ko si, ayan. Ayaw pa continue yung bahay ni Kuya JJ. Hindi pwede dyan. Wala ka nang magagawa, kuya, kasi nandiyan na yan. Huwag mo nang Stop ipatigil. muna yan. Nakakagigil si Aling Ansing. Mo, ipatuloy mo na para sa kapatid natin. Stop dyan, Ansing. Ang usapan, iurong sa gitna. Ikaw nga yung iniintindi ko, di ba? Sabi mo, halimbawa, hati-hati tayo dito. Hindi dito si Paano Frank, yung- Dati Frankie. Siyang ko natin, hindi pwede dyan, Dati Frankie. Hindi pwede yung inurong na dito sa bahay niya. Dapat sa gitna. Ikaw nga din ang iniisip ko, di ba? Yung halimbawa, mag-hati-hati tayo. Ang galing ng isip ni Ansing, di ba? Masakupan niya, kaya mo kayang ibigay sa kanya yan. Basta yung usapan Dati Kung Frankie. ako, masakupan niya yung sa akin, Kahit ibigay ko tinagal sa yung kanya. kawayan. Kasi naiintindihan ko siya eh. Para sa kay Oliver. Bahay, magkakabahay si Oliver. Wala sa akin yung kwan. Basta magkakabahay si Oliver. Tinanggal yung kawayan. Magkabahay si Oliver. Ay, Kaya lang hindi na itayo doon sa pinagtanggalan ng kawayan. oo, dapat. Daddy Frankie. Dito ba dinikit mo sa bahay mo? Ako na ang nag-desisyon kasi iniisip Oo, natin inamin mo tayo, rin. masakupan mo. Halimbawa, mahati-hati Ay, ito. hindi pwede yun. Basta, stop yan, Dati Kung Frankie. mabuti yung hangan mo sa kapatid natin, ipapatuloy mo yan. Kung hindi ka Dati nag-iisip ng Frankie, mali. wala yan. Stop yan, stop yan. Ikaw yatang Tama, nag-iisip no? ng mali eh. Wala yan, stop yan. Dahil kilala ka ng kapatid mo. Haha. Ah, Pagpagawa kay bahay ni Wilbert, kung i-stop yan, kaya mo kayang paggawa ng bahay kung hindi na ituloy ni Daddy Frankie yan. basta stop. Stop yan. Pa natin. Huwag ka na Sa usapan, sa kaya gitna. magsalita, kuya. Parang awa mo na, ipatuloy mo na yan para sa kapatid natin. Stop nga. Nandito sa- Alam niyo po mga kapatid, itong si Ansing ako, alam niyo sa totoo lang, para akong hindi talaga sang-ayon sa ano ni Ate Ansing, dahil hindi natin alam po talaga na bakit ayos na yung usapan na doon nga sa gitna, bakit po ay nagsinungaling siya kay Daddy Frankie na pinag-usapan na ng mga kapatid. Pumayag ng mga kapatid na doon itatayo. Ang pagkakamali din ni Daddy Frankie dahil hindi nga po kaagad na inalam kay Kuya JJ, kawawang Kasi alam niyo po ba baka nakukulam ni Ansing si Daddy Frankie, di ba? Alam niyo po mga kapatid, dito po ako tuwang-tuwa kay Ansing po na naiinis, na gagawin ang lahat, masunod lang ang gusto. Di ba? Si Ate Nadia naman po, ang nakakatuwa kay Ate Nida, siya na nga yung binibigyan na napakagandang bahay na tama na higayan. At para kasi, alam niyo po mga kapatid, si Ate Nida nahihiya kay Daddy Frankie na nandoon kahit po siya, sasabihin natin na may pinagdaanan si Ate Nida, naiisip pa rin niya yung kalagayan nila na nagkaroon sila ng maayos na bahay na wala silang pera. 'Di ba? Kaya alam niyo po si Ate Nida, kahit ganyan yan po magsalita, pero may mga katotohanan naman po yung mga sinasabi ni Ate Nida, Kaya matasabi ko po yun dito, napakalayo po talaga yung ugali ni Ate Nida at kay Ansing. Kaya kung sakali man si Ate Nida at Oliver magkatuluyan, naku po, magsasalpukan niya na parang manok. Magsasabong po talaga yung dalawa na yan. Dahil si Ate Nida may prinsipyo. Si Ansing walang prinsipyo. Pang sarili lang niya ang iniisip para lang po makalamang sa kanyang kapwa. Yun po ang nakikita ko po dito kay kay Aling Ansing. Na hindi nakukontento kung anong mayroon siya. Di ba po? Na akalain mo, sasabihan, Poriman. Kailangan pulido yan. Dahil dito kami titira. Di ba? Ang saklap
mga kapatid. Sa totoo lang po mga kapatid na naawa po ako. Na naaawa akong naiinis kay Ansing dahil hindi niya po naiisip ang dignity. Di ba? Mahirap po. Maganda. Maayos. Forman, Mm. yan na yung layout niya? Bakit parang ang liit? Maliit, Ate Ansing? Parang ang liit kasi Daddy Frankie. Mm. Mag-isa lang naman si Kuya Oliver. Ilang kwarto ba gusto mong gawin? Forman, dapat pulido yan ha. Kung mas maganda yung bahay niya, dyan, lilipat na kami niya, palit na kami ng bahay. I see. Narinig niyo po? Maganda. Maayos. Narinig niyo mga kapatid, mga viewers na patuloy na nagsusubaybay kay Daddy Frankie. At alam niyo po sa totoo lang Daddy Frankie, kung mapanood mo ito, marami ng mga viewers na naman na naiinis sa'yo. Kawawang Daddy Frankie, wala nang kalalagyan. Mga kapatid, alam natin na naiinis tayo kay Aling Ansing sa ayon po sa kanyang mga sinasabi, mga binibitawan na salita. Lalo na po yung siya ang nasunod doon sa pabahay ni Oliver. Marami po talaga na-disappoint talaga mga kapatid. Kaya kawawa din po si Daddy Frankie dahil isa rin po na biktima ni Ansing. At kung bakit po talaga si Daddy Frankie pumayag na yun na po yung malinaw po talaga sa sikat ng araw. Yung pagtutol ni ko na doon itabi sa bahay ni Ansing. Pero dahil gusto talaga ni Kuya Gigi kahit si Daddy Frankie doon po sa pinagtanggalan ng kawayan or bamboo. Diba? Pero anong magagawa natin? Nandoon na yan. Di ko lang alam kung pwede pang tibagin or bagbagin po yung bahay. Dahil alam niyo po talaga si Ansing talaga interesado. Promise mga kapatid, aminin man po o hindi ni Ansing, interesado po siya. At kung ano man po yung ginagawa mo sa yung kapatid, wag mo na pong isumbat na ikaw ang nagpapainom, ikaw nagpapakain. Normal po na ikaw ang mag-asikaso kay Kuya Oliver dahil ikaw ang babae. Mas alam mo kung papaano mo alagaan. Diba? Si Kuya Gigi naman, alam naman natin na nagtatrabaho, naghahanap buhay. At ikaw naman nandyan lang din sa loob ng bahay mo, pinalagaan mo mga anak mo. Napakaganda sana po na hindi mo na isumbat yun na isa-isahin kung anong ginagawa mo kay Kuya Oliver. Diba po? Dahil tayo pong mga kapatid, may karapatan tayo pong alagaan natin ang kapatid natin, lalong-lalo na po. Galing po siya sa sakit. Diba? Maging masaya na lang tayo. Kung ano po yung nangyari sa kapatid mo dahil yan sa tulong ni Daddy Frankie at mga sponsor. Yun lang po. Magpasalamat na lang tayo kung ano po na mayroon tayo. Huwag masyadong swapang gahaman or tuso, Aling Ansing. Gayahin mo si Ate Nida na napakalayo sa ugali mo. Kahit may pinagdadaanan din si Ate Nida. Pero alam niya po kung saan siya lulugar. Nahihiya siyang humingi kay Daddy Frankie dahil ang sabi nga niya, hindi abang buhay nakasandal kay Daddy Frankie. Yan lang po ang tangi kong masasabi sa iyo, Aling Ansing. Mabuhay ka na lang ng tahimik, tumulong ka na lang sa iyong kapatid, alagaan mo na hindi ka naghahangad na anumang kapalit. Di ba po? Marami pong salamat at suportahan po natin si Daddy Frankie at ang kanyang team at lalong-lalo na po si Aling Rochelle Vlog. Siyempre naman po, pakiakap din po si Malo de los Santos na nagsasabi kapag may alam, hindi tayo malilinlang. Maraming salamat, mabuhay tayong lahat. Mga viewers na patuloy po na nagmamahal po sa amin. Nila Daddy Frankie
at Aling Rochelle. Thank you so much sa inyong lahat. Mabuhay! Bye-bye!